Aris number 14, ano ang latest sa Malacanang? Ano ang latest sa biyahe? Ayan na. Ano ang report? Magandang report ng Pangulong Marcos sa kanyang biyahe sa South Korea. Aris 14, mula sa Malacanang, ano sa iyo? Ayan, Miss Let, good morning. Good morning, Laka. Yung binabanggit mo na 50.7 billion pesos investment, yun yung sa Samsung. May dagdag pa palang 0.7, ano ha? Ayan. Anong sabi ng Samsung? Babahan ng Samsung appliances, TV, ngayong Pasko, magpapasko. Mga refrigerator, cellphone. Ano? Mag-expand sila ng operation sa kanilang, ang description ni Presidente ay very, very high-tech manufacturing plant. At yan daw ay nangangahulugan ng 3,000 trabaho, bagong trabaho para sa mga Pilipino. Saan ba yung factory ng Samsung dito sa Pilipinas? Hinahanap ko nga Lakay kasi ang ginagawa dito Lakay yung mga semiconductor sa Calamba, Laguna International Park. Lakay. Alam ko meron din mga ano diyan ang tawag niyan, microchips, pabrika ng microchips. Yun Lakay. Alam ko, 'di ba meron din diyan sa Carmona, Cavite, kung Roy Loyola, sir. Good morning. Ayan. Okay, proceed, Miss Leta. So, yun Laka yung isa dun sa mga investments. At yung tungkol naman dito sa Chile, tinitingnan ko rin yung kanilang mga... Bago tayo pumunta ng Chile, pati Hanjin yata ay mag-e-expand din? Yung Korean company? Di ba ito yung gumagawa ng nagre-repair ng ship building sa may Subic? Lakay, ayan. May mga pinag-uusapang ganyan. So, marami. Ang sabi nga ang sabi ni Presidente ay robust and productive yung kanyang naging biyahe dito sa South Korea, dito sa APEC. Robust. Uuwi daw siya sa maraming baong ideya sa pagpapaunlad pa ng Pilipinas. Anong robust siya? Ini-endorse yata ni Senator Raffy Tulfo yan. Malakas Lakay. Malakas. Masigla. Ayan. Okay. Ayan. So, ano naman ang naging epekto nung pag-uusap ni President Xi Jinping? Binati niya lang daw Lakay. Kasi ang China pala, ang susunod na host ng APEC. Ayan. APEC sa amin sa susunod na taon. Sabi niya, hirap daw ang lapitan kasi tuwing dumarating si President Xi, ang daming security detail. Ganun ba? Marami bang cordon sanitaire? Nahiya naman daw siya kasi mukhang siya na lang yung hindi bumabati. Kaya ayan, nung nakahanap siya ng tiyempo, nilapitan niya na ata. Kinamaya na yan. Binati si President Xi. So, hinintay mo na mabati lahat ng mga delegates bago siya lumapit kay President Xi Jinping. Sino lumapit? Siya o si Xi Jinping? Si Presidente Lakay. Si Presidente. Kasi kung makikita mo yung mga lumabas na video, nakaupo na si President Xi at lumapit si Pangulong Marcos. Sabi ni Presidente Lakay, hindi naman nila pinag-usapan yung tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Hindi daw yan yung tamang pagkakataon para doon. So, anong sabi? Ni hao ma. Ayan. May nag-translate nga nung usapan nila. Official rin ng China Lakay. Ayan. Okay, medyo hindi na yata masyadong inungkat ng Presidente Marcos yung issue ng West Philippine Sea kasi mukhang napagsabihan siya ni ni Prime Minister Anwar Ibrahim ng Malaysia nung ito'y ma-mention niya dyan sa issue naman ng ASEAN Summit, Ms. Letna. Oo, pero sa harap ni Chinese Premier Li Qiang, binanggit niya yung Lakay. Kaya nga. Ang sagot daw sa kanya ay alinsunod yun sa kanilang batas na syempre, contact naman doon ang Pilipinas. Okay, so anong trade agreement naman ang Pilipinas at Chile? Anong meron doon? Lakay. Dahil nga mayroong mga sidelines sa meeting, si Presidente, nagkausap sila ni Chilean President Gabriel Boric diyan pa rin sa 32nd APEC Summit sa South Korea. At tinalakay ng dalawang leader yung mga paraan para maging
mas malapit ang relasyon ng Pilipinas at Chile kahit malayo yung pagitan ng dalawang bansa. Sang-ayon sina PBBM at Boric na kailangang maisapinal ang Comprehensive Economic Partnership Agreement ng Pilipinas at Chile na magiging kauna-unahang free trade agreement ng bansa sa Latin America. Nagkasundo ang dalawang leader na bilisan ang paglagda sa kasunduan na target bago matapos ang taon. Napag-alamang nitong Oktubre ay nagsilbing host ang Pilipinas sa ikatlong round ng negosasyon para sa naturang kasunduan. At kasama sa pinag-uusapan ang tungkol sa kalakalan ng produkto at mga serbisyo na inaasahang magpapalakas ng market access para sa exports at karagdagang dekalidad ng mga produkto naman para sa consumers. Ano bang produkto nila doon? Magpapadala ng produkto lakay sa kanila. Kasi tinitingnan ko yung mga produkto ng Chile. Corn beef yata Corn beef? Ha? Hindi naman for lithium, ganyan. Ganun ba? Products din, mga grapes, cherries, ganyan. Akala ko... Baka mas makikinabang tayo dito. Mas mahal tayong produkto sa kanila lakay. Oo. Akala ko parang Argentina na malawak din yung kanilang mga dyan yung cattle racing, kumbaga. Ha? So, more on mining. Minerals. Ang kanilang mga produkto doon ay copper, at agricultural products. Yung mga imported na prutas din na inaangkat natin sa ibang bansa. Ano pa itong Chilean president? Mukhang bagets to, mukhang cowboy, mukhang groovy magdamit. Bata kalakay, Gabriel Boric. Gabriel Boric. Okay nga, Rud. So, ano schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Miss Let? Oo, wala pa siyang schedule na baka magpapahinga din si Presidente. Wala pa. Pero inaasa natin may mga private meeting niya. Siyempre kukumustahin niya yung paghahanda para lakay dito sa Bagyong Tino. Oo nga pala, super typhoon daw itong Tino dyan sa Visayas at Mindanao ngayon, ha? Oo, lakay. Yan naman ay tinututukan ng palasyo. Okay nga, Rod. At maraming salamat sa pasalubong na kimchi, Miss Let. Kimchi, parang galing ako Malaysia, lakay hindi ako galing Korea. Ganun ba? Akala ko galing Korea ito. Kimchi na nakarating sa'yo. Kimchi nakarating dito ha? Malaysian chocolate pala ito. Ayan, akala ko kimchi. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Good morning. Balik sa'yo, lakay.